andito na naman si Uncle Ta. Ngayong araw, kahit hindi biyernes, magluluto tayo ng munggo. Kaya nang nahugasan ko na, inilagay ko na dito sa pressure cooker upang sa ganon mas mabilis lumambot. Maghihintay lang ako rito ng kalahating oras, tapos magsasaing na rin ako. Para sakto, pagluto na yung ulam, luto na rin yung kanin. Eto nga lang pala yung ingredients na gagamitin ko: bawang sibuyas, kamatis at dahon ng ampalaya. At ang aking panahog naman, itong tokwa. Hindi ko na nga nilagyan ng baboy yan sapagkat meron na nga ritong isda. Kaya itong isda nilinis na ng misis ko. At ako naman, ipipirito ko naman na itong tokwa. Sa pagpipirito ko nga ay medyo matalansik nga. At ngayon, itong tokwa ay aking binaliktad na. At lulutuin ko naman yung kabila niya, at para sa ganun, pantay-pantay yung luto. At habang hinihintay ko nga maluto, ako'y naghihiwa na ng bawang at sibuyas. Then, bago ang lahat, malugod po akong bumabati ng isang magandang araw sa aking barangay. Barangay Cabu, Cabanatuan City, lungsod pa rin ng Nueva Ecija. Ngayon, balik na tayo sa aking niluluto. Tapos na yung niluluto nating tokwa. Ang isusunod ko naman lulutuin, itong galunggong. Obligado dahan-dahan lang para sa ganun hindi masyadong matalansik. Napakasakit din kasi matalansikan, parang iniwan ka ng girlfriend mo. At nang nahiwa ko na ngayong bawang sibuyas at kamatis, chinay ko naman yung pinapalambutan nating munggo, at sakto 30 minutes na rin ang nakakalipas. At itong isdang galunggong naman ay binalagtad ko na rin. Pinatay ko na rin pala yung apoy at iwiwisel ko na lang ito. At para sa ganun hindi siya pumutok pag binuksan ko na. Para mas lalong bibilis, lalagyan ko naman siya ng tubig. Konti pa nga siya masunog, buti na lang naagapan ko kaagad. At itong galunggong naman ay hinango ko na nga at luto na nga. At dito naman sa kawali ni ng Edyos, dito ako magluluto ng munggo. Una kong igigisa itong sibuyas, at susunod ko naman itong bawang. Imemekos-mekos ko lang naman ito. Pag lumabas na yung aroma, ilalagay ko na itong kamatis. At nang nailagay ko na, ito ay aking titimplahan na. Maglalagay na tayo ng patis at saka ang salt. Tansyahin nyo na lang para sa ganun hindi masyado maalat. Bubudburan ko na rin ito ng pamintang durog. At syempre, para lalong sasarap, ang betsin. Kaunti lang dapat para hindi sa ganun nakakahilo. At tapos na ito, mag-a-add din tayo ng liquid seasoning. At nang nasangkapan ko na nga, ilalagay ko na itong munggo. At ngayon, imemekos-mekos na ulit natin. Para lalong sasarap yung niluluto nating munggo, maglalagay na rin tayo rito ng Knorr cubes. At mag-add din tayo ng isang basong tubig. Lulutuin ko lang naman ito ng mga 15 minuto pa. Para sumarap yung ating niluluto, maglalagay na tayo rito ng sili. At yung pinirito natin tokwa ay ilalagay na rin natin. Ito nga yung panahog. Kaya itong araw na ito, busog na naman yung Uncle Tax nyo. Kaya sa mga kababayan ko rito, gayahin nyo na itong luto ko, malasa. At ang last na ilalagay ko, itong dahon na ampalaya, para sa ganoon malasa at masustansya. Ang sabi nga ng karamihan, kahit hindi biyernes, pwede tayo magmunggo. At nang paluto na nga, tara, titikman muna natin kung pasado ba sa akin. Wow, 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 kasarap, kalasa, pwede na to. Kaya naghain na ako sa kutsyon hainan namin. Tara muna mga uncle, samahan niyo muna akong kumain. Unang subo para sa inyo. Wow, kasarap, kalasa. Kaya pala dito kami kumakain sa kutsyon hainan sapagkat wala nga kaming lamisita. Kaya mga uncle, i-comment nyo naman kung saan umabot ang bidyong ito. Isang like and share naman dyan. Ito po ang inyong Uncle Tax. Ingat!